na sorpresa po ako dun ho sa kanyang pahayag po sa interview po sa kanya mga kabida, no, ng DZMM. Okay? Tinanong kasi, ito kung si Congressman Abante mga kabida, patungkol ho sa eagerness po ng kanyang mga kasamahan po. Ang tinutukoy po dito mga kabida, ito hong mga congressmen po na kalyado po ng administrasyon, ano? Sorpresa pong sinabi po ng kongresista mula sa 6th District po ng Maynila, ano? Na hindi daw interesado, malamig daw yung mga kasamahan po niya, ano? Mga kabida, na suportahan itong impeachment complaint na posibleng ipa-file po makabida ng Makabayan Block against the Vice President. Okay? Hindi ba ako nanaginip po, mga kabida? So narinig ko po kay Congressman Benny Abante, ano? Okay, eto. Pakinggan muna natin to, ano? Ito hong panayam po ng DZMM po sa kanya, mga kabida, ano po? At pagkatapos niyan, himay-himayin po natin ito hong kanyang mga sinabi po, ano? Kung totoo ba ito o hindi. O baka bluff lang po ito, mga kabida, ano po? Na? Okay, narito po. Ay sinasabi ng malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar rule o sa February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinagkakandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. I mean, ang alam ko dyan, yung Makabayan Block will be the one to file the impeachment. Sila magpa-file ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko. Oo. Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Block yan, maaaring mga 6 sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressmen to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, ang sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment proceeding. So, ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga, we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Ayun. Okay yun, nasurpresa kayo sa kanyang pahayag po, ano, mga kabida? Na tila malamig ito kung kanyang mga kasamahan, ito kung mga congressmen na kaalyado po ng administrasyon, na suportahan ito kung panibagong impeachment complaint na posible hong ihahain po makabida ng Makabayan Block against the Vice President, ano? Vice President Sara Duterte, ano po? Parang hindi po ako makakapaniwala po, ano, makakabida dito ko sa sinabi po ni Congressman Benny Abante. Ano ba yon? Bluff lang po yon? Ano? Hindi pa ako naniniwala ho na nagbago ang kanyang isip. Hindi rin ako naniniwala po makabida na bumaliktad na po ito kung si Congressman Benny Abante, ano? Okay? Dalawa lang kasi yan eh. Unang-una, posibleng strategy po yon, ano, mga kabida, na gusto mo niyang i-project po sa publiko na hindi ho sinusuportahan po ng majority po ng mga kongresista dyan po sa House of Representatives. Ito kung posibleng pagsampa po ng another impeachment complaint, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po. Pero ang totoo niyan, overwhelming po mga bida yung support. Okay. Kumbaga, yun yung kanyang gustong i-project lang sa publiko sa ngayon, ano? Pero at the end of the day, overwhelming yung suporta po mula sa congressmen na mga kaalyado po ng administrasyon, ano po, mga kabida. O di kaya, okay, o di kaya, medyo ina-assess lang po ng mga mababatas mga kabida, no? Ito kung kanilang move
yung galaw po nila considering nalalapit na po itong 2028 election, okay? At malinaw po mga kabida kung sino po ang pinagkakatiwalaan po ng taong bayan, ano? Mga kabida, hindi naman po ito si Pangulong Marcos kundi si Vice President Sara Duterte, ano? So, possible na estratehiya din ito, ano, ng mga mababatas mula sa administrasyon, okay? Kung sila po ay susuporta dito sa impeachment complaint against the Vice President, okay, mga kabida, baka may tuturing suicide po ito. Okay? Sa kanilang political career, ano, mga kabida. Alalahanin po ninyo yung naging epekto okay, ng pagkalaban kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, no? During the midterm election, okay? Unang-una, muntik na pong hindi nakaupo ito si Benny Abante, ano, mga kabida. Kung hindi lang po na-disqualify yung kalaban po ni Abante, ano, mga kabida, hindi po ito makakaupo. Okay, sa totoo lang po, ano, yun nga na-disqualify because dahil doon sa ground na hindi po siya Filipino citizen, ano, ito si Joey Uy ng 6th District po ng Maynila, ano, mga kabida, ano po. Okay? Marami yung nagsasabi na ito taon na ito, mga kabida, taon po ito ng positioning. Ibig sabihin, may mga politiko na po, ano, na nagpo-posisyon na po, mga kabida. Okay? Ina-assess na po nila kung sino po yung dapat kampihan po nila para sa 2028. Okay? Sino yung malakas po, mga kabida, para sa 2028. Ano po? Okay? Evident naman po, mga kabida, kung sino po yung malakas. Ano? Okay? Ang malakas po dito, wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte, ano po. Okay? Now, kung isa kang politiko at naghahangad ka po, ano, na magkaroon ka ng re-election pagdating mga kabida sa 2028, ang dapat mong gawin, doon ka pumapit kung sino po yung malakas. Alright? Actually, ang Pangulo po ngayon, mga kabida, makukonsidera na po, ano, na lame duck president, ano? O, tingnan mo yung kanyang trust rating, napakababa, no? Hindi lang po simpleng napakababa, kundi negative, umabot po ng negative po, ano? Now, sino po ang lukulukong politiko po na magpapa-endorse po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Pagdating sa 2028, mga kabida. Wala Diba? Kaya kahit po na kaalyado po ng Malacanang, itong House of Representatives, mga kabida, ano? Nag-iisip din yan. Okay? Meron din yang career na pinoprotektahan po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Pero wag ho nating paniwalaan kaagad, ano, yung pahayag po ni Congressman Benny, mga kabida, ano, dun sa kanyang panayam po, mga kabida, ano po, no? Na malamig daw yung acceptance po ng kanyang mga kasamahan, itong mga administration congressmen, ano, dito sa posibleng pagsasampa po ng another impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Again, baka bluff lang po ito, ano, mga kabida. Baka pinasakay lang po tayo dito ni Congressman Benny, ano. Pero at the end of the day, overwhelming po yung suporta po, mga kabida, ng mga mambabatas dyan po sa House of Representatives dito sa panibagong impeachment complaint na posibleng isasampa po, mga kabida, no, ng Makabayan Block po, ano. Again, kung pagbabasehan po natin yung political environment po, mga kabida, sa ngayon, ano, okay, magiging suicide po, mga kabida, para sa isang politiko, ano, kung kakalabanin mo si Vice President Sara Duterte. Okay? Tingnan yung effect. Okay? Again, uulitin ko po, may traces na po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, kung ano yung epekto doon sa kanyang endorsement nung nakarang eleksyon, ano, mga kabida, ano po. Marami yung mga politiko ang natalo, ano, okay, doon sa endorsement po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte sa kanilang kalaban. Okay, isa na po dito, ito si Benny Abante, mga kabida. Kung hindi lang po na-disqualify, ito si Joey Uy, hindi sana makakaupo. Ito si Abante po, mga kabida, no? Alright? So, itong mga nag-iingay na mga mambabatas dyan pa, so itong mga nag-iingay po na mga mambabatas, mga kabida, dyan po sa House of Representatives sa ngayon,
parang sinusuportahan po nila, ikinakatuwa po nila, mga kabida, ito kong planong pagsasampa po ng another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Iilan lang po yan. Okay? Pero naniniwala ho ako na marami hong nag-iisip po ngayon na mga administration congressmen, mga kabida. Po. Yun ngang balita na mayroon hong magsasampa po ng impeachment complaint against President Marcos. Diba? Ngayon lang po ito, mga kabida, nangyari, napakaingay po yung mga mambabatas po dyan sa House of Representatives, lalong-lalo na po ito hong mga kaalyado po, ng Malacanang. Okay? Hindi ho ito katulad doon ho sa impeachment complaint na inihain po, mga kabida, ng Duterte Youth. Kung maalala po ninyo yun, na hindi po tinanggap, mga kabida. Okay? Kasi po, binabaliwala lang po nila yun eh. Kumbaga, hindi po big deal po yun sa kanila, mga kabida. Pero ngayon, tila parang big deal ho sa kanila. Ito hong napabalitang na meron pong magsasampa po ng impeachment complaint against the President, mga kabida. Todo depensa po ito hong mga mababatas mula sa administrasyon, Kung tutuusin, pwede naman po nila baliwalain yun, Hindi ho nila bigyan po ng bigat kasi alam po nila na kontrolado po nila, mga kabida, ito hong House of Representatives, di ba? O ako po, alam ko na kontrolado ko po ito hong House of Representatives. Bakit pag-aksayahan ko pa ng panahon, na magkomento dito ho sa hindi naman po veripikadong balita na meron pong magpo-file po ng impeachment complaint against President Marcos, mga kabida. Granting kung totoo po yun, okay? Na meron pong maghain po ng impeachment against the President. Do you think uubra yun? Uusad yung impeachment complaint na yun? Alam naman po ng lahat na kontrolado po ng Marcos administration ang Kamara de Representante, mga kabida? Diba? Hindi ko yan pag-aaksayahan po ng panahon, mga kabida. Pero, baka nasisense na po ng ilang mga mambabatas dyan, mga kabida, sa House of Representatives, na dalawang isip po kung suportahan ba nila, ito hong impeachment complaint. Gaya ng sinabi ko po, ngayong taon po, mga kabida, taon po ito ng positioning, political positioning, Okay? Kung nag-iisip ka, isa kang politiko, nag-iisip ka ng political survival mo, mga kabida, by 2028. Maghunos dili ka, kung suportahan mo ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos o hindi. Unang-una, may indikasyon na po, mga kabida, kung bakit kailangan magdalawang isip po ang mga politiko na suportahan po ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi nga, yung sinabi ko po kanina, yung tiwala po ng taong bayan po sa kanya, mga kabida, napaka-nipis na po, ngayon. Okay? Now, kung mananatili ka sa administrasyon, it's just like parang nagsisuicide ka po, Okay? It's a political suicide, po, mga kabida. So, dun ka talaga sa kung sino man po yung malakas, kung sino po yung gusto po ng tao. At malinaw po, mga kabida, ng malakas at ang gusto po ng tao ngayon ay ito hong si Vice President Sara Duterte. So, dito po natin masusukat at makikita yung laro po sa politika, mga kabida. Kaya totoo yung sinabi po nila, mga kabida, na there are no permanent friends in politics and there are no permanent enemies in politics. Ngayon, magkalaban po kayo. Pero pagdating po ng panahon, mabigla ka na lang po, mga kabida, Kasi po, biglang naging kaibigan po sila, mga kabida, po. Yun yung nature po ng politics at hindi ho natin ipagtatakayan, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at idea ho dito, mga kabida, dito sa sinabi po ni Congressman Benny Abante, na malabnaw, cold, malamig, ito kung kanyang mga kasamahang mga kongresista na mga kaalyado po ng administrasyon, mga kabida, sa pagsuporta dito ho sa panibagong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, Sa tingin mo pa ninyo, block lang po ito ni Congressman Benny Abante? Okay? O talagang nag-iisip na po
ito kong si Congressman Benny Abante at yung kanyang mga kasamahan po mga kabida, okay, kung susuportahan ba nila ang impeachment o hindi. Kung sa Bisaya pa yan, mga kabida, nakakaon og tagam na. Ini si Benny Abante, ano? Dahil sa nangyari sa kanya noong nakarang eleksyon, ano po, mga kabida. Doon ho niya nasukat po yung power, okay, ni Vice President Sara Duterte.